Dahil naman sa patuloy na banta ng COVID-19 sa ating mga kababayan, sabay pa ang bagong strain ng virus na nakikita sa ibang bansa, pinag-aaralan na rin ang posibilidad ng pagsasabatas ng Bayanihan 3. Ang detalye sa report na ito. Nadagdagan pa ang mga bansang nakapagtatala ng mga bagong variant ng SARS-CoV-2. Kaya naman inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease na ipatupad na ang travel ban sa 19 bansa bukod sa United Kingdom. Epektibo ngayong December 30 ang travel ban na matatapos sa Enero 15 ng 2021. Ang bagong strain ng SARS-CoV-2 rin ang nagbunsod ayon kay Senador Bongo. Kaya pinag-aaralan ngayon ng mga mambabatas at finance managers ng Duterte administration ang posibilidad ng pagpanday ng Bayanihan 3 para palakasin pang pagtugon ng bansa sa pandemic at recovery efforts sa susunod na taon. Ako naman po, kung may pera, kakausapin ko si Secretary Dominguez ay kung talagang hirap tayo sa yung darating na taon, ay kung meron pong posibilidad, kakausapin ko pa po na sana po magkaroon tayo ng Bayanihan 3. Babanggitin din anya nito kay Pangulong Duterte ang posibilidad na pagsasabatas ng Bayanihan 3 na maaari anyang mapag-usapan na ng mga kapwa niya mambabata sa susunod na buwan. Pagkakasakali, kakausapin ko rin po si Pangulo kung meron naman sila pagkukulan. Siguro sa mga susunod na buwan ay maaaring pag-aaralan po na magkaroon tayo ng Bayanihan na 3 rin po para tingnan mabuti kung sino talaga yung mga nangangailangan pa na apektado ng pandemyang ito. Sa ngayon anya, halos lahat ng mga locally stranded individual sa Metro Manila ang nakabiyahe na pauwi sa kani-kanilang probinsya. Giit ng mambabatas, mahirap ang ma-stranded sa Metro Manila lalo na yung mga nawalan ng trabaho at walang kamag-anak na mapupuntahan. Magugunitang si Pangulong Duterte pa ang nakiusap sa mga lokal na pamahalaan noong kasagsagan ng pagpapatupad ng lockdown na tanggapin ang mga nagsiuwi sa kani-kanilang probinsya. Pagtitiyak naman ni Senador Go na kapag nanatili ng manageable ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ay baka maaari na anyang hindi na ganun kahigpit ang ipatutupad na quarantine protocol. Sa ngayon, mananatili ang general community quarantine sa buong Metro Manila at ilang lugar na lang sa bansa. Karamihan ay nasa modified GCQ na ibig sabihin ay bahagya ng mas maluwag ang mga pinatutupad na quarantine measures. Kaya dapat ma-manage natin na hindi bumagsak ang ating healthcare system dahil pag bumagsak ito, maraming gagastusin ng ating gobyerno.